a deadline for this punishment? Nakangising tanong ko sa kanya. I'll give you 2 days to complete that. Handwritten ha? Handwritten? Uso pa ba yan ngayon? May dumaan na naman. But this time right between Sia and I. Kitang-kita ko sa ekspresyon ng mukha ni Sia na nakita o naramdaman din niya ang nakita ko. Halos magkasabay naming tinignan at kiniskis ang aming mga forearms. Mukhang parehas kaming kinilabutan. Did you see that? Kinakabahang tanong ko kay Sia. No, but I felt it. Mukhang kinakabahan na rin siya. I freaking saw it. Looks like a shadowy figure. It feels like a very cold breeze. Aniya habang kinikip-kip ang kanyang mga braso. Is it normal here? Kindaop. Habang parang takot na sinusuyon ng tingin ng buong paligid. Kaya nga ayoko tumatambay rito sa bahay namin. Ang kaso masama talaga ang pakiramdam ko today. Inilapat ko ang liko ng kanang kamay ko sa leeg niya. Nilalagnat nga siya. Marahil ay dahil na ulanan siya kagabi. Ilang beses naming ipinabless ang bahay na to, dugtong niya. Halos taon-taon, pinababasbasan ng mga parents ko to, kahit nung mga panahong umalis ako, pero mukhang wala pa rin pagbabago. Are you trying to tell me na ang buong pamilya mo tungkol dito? Oo, mahina lang kasi tong bahay na to, ni Papa from her grandmother. Ipinarenovate lang kaya mukhang moderno, pero dito tumira ang kanyang mga ninuno. Si Papa ang nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid, kaya sa kanya ito ipinamana. I do not really believe in ghosts siya, sagot ko. I know, ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko naman nakakalimutan na ikaw parati ang hindi naniniwala sa amin ni Kayla. Lalo na nung sinabi namin na minsang may nakita kaming multo sa likuran mo when we were in high school. Are you trying to freak me out or something? No, tatawa-tawa siya. That was true. Do you remember? I remember the two of you making fun of me. Anong making fun of you? Totoo kaya yun? May dumaan na naman. This time sa may tagliran namin siya. Dahil doon ay napasiksik siya sa aking tabi. Kinipkip ko naman siya sa aking kanang bisig habang kapwa kami lumilinga-linga at nakikiramdam sa kung anong elemento o enerhiya ang kanina pang nang aabala sa amin. I really don't want to stay here anymore, Eric. Nanginginig na ungot niya sa aking tinga. I really can't wait to move in my Liz flat next week. Ha? Pilit kong sinisipat ang kanyang muka. Sana naman, dun sa malapit sa school, niya. As you might already know, I am not graduating with you and Kayla. 2 taon pa ang bubunuin ko sa college. Malapit sa school. Puro dorm dun eh. Are you going to share it with someone? No, ako lang. May mga kalapit flat ako. Though I mean malapit siya. Compare dito sa bahay namin. Saan nga? A block way, makalampas ng crossing. Ha? Di ba may bali-balitang may maligno o kung ano-anong ewan do na nagpapakita roon? Kung sakali man, medyo weird na nakangiti siya sa akin. Lalaki lang naman ang binibiktima. So safe ako. Paano kung dalawin ka ng boyfriend mo dun? Natahimik siya. Bago unti-unti ang kumalas sa akin, hindi na muna ako magbo-boyfriend. Saka na kapag nakagraduate na ako. Oh really no? Nginisihan ko siya. Pero paano kung pupuntahan ka namin ni Kayla doon? Malalagay naman ako sa alanganin. So naniniwala ka na. What do you mean? I mean naniniwala ka na doon sa babaeng nangwimingwit ng mga lalaki sa may junction? Not necessarily. Pero naniniwala ka na sa multo. Paano ko nga masasagutin ang huli niyang tanong while someone or something in the so-called spiritual world is trying to water us at that very moment? I'm not really sure. You should. Halika. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat ako. Napansin niya yun kaya naman biglang nanlumo ang kanyang mukha habang dahan-dahan niyang binibitiwan ang aking kamay. I'm sorry. Nakayo kong samit niya. It doesn't mean anything. I just would like to show you something in my room. Jeez, she shook her head. Forget it. Hindi siya makatingin sa akin. It might not interest you anyway. No, ako naman ngayon ang humawak sa kanyang kamay. Halatang nagulat din siya. Napatingin siya sa aking mukha. What is it? Show me. Are you sure? Tumangulang ako at siya nang nangunang humatak sa kanya papalabas ng pool area. O gising ka na pangla. Bunga ni Tita Mitch kay siya habang papadaan kami sa may salas. Busy siya sa pagka-cross-stitch na siya palang pinagkakaabalahan niya ron. Saan kayo pupunta? May ipakikita lang po ako kay Eric sa kwarto ko. Ipakikita? Sa kwarto mo? Nakangisi ito habang sumusulyap-sulyap sa akin. Ano naman kaya ang ipakikita mo kay Eric sa kwarto mo? Halata sa ekspresyon ng kanyang mukha na binibiro niya si Sia. Ma'am, don't even start. Napapabuntong hiningang reaksyon ni Sia sa mami niya. I am not like you when you were my age now. O bakit wala naman akong sinasabi?
Nakangisi pa rin sabi ni Tita Mitch para nagtatanong lang eh. Whatever mo. Pairap na sagot ni Sia sa mami niya bago niya ako hinatak papunta sa kwarto niya. If this has happened before, I must be worried. For some reason, nawala na yung takot na basta nalaman niya akong dadambahin, paghahalikan o di kaya naman ay pagsasamantalan. There's something about the new Sia that made me feel at ease now. It could either be because I am already convinced that she has already changed for the better o ako na mismo ang nagbago ng pagtingin sa kanya. What are these? Tanong ko habang iniaabot ang binder na hawak niya. Imbis na sagutin niya ako, kagad na hinatak niya ako para maupo sa gilid ng kanyang kama. Pagkaupo namin sinang nangunang magbuklat ng binder na hawak ko. Sa unang buklat pa lamang ay ginulat na ako ng isang malaking litratong nakalagay sa loob ng ibabaw na clear page. Litrato yun ng mga hindi ko nakikilalang mga estudyante mula sa school namin. 4 ko sila kung bibilangin. Masaya silang nagkukwentuhan sa isang bench sa harap ng isa sa mga building ng aming school na maraming bintana. Kuha yan 7 years ago sa tapat ng Arts and Science Building, Aniya. Nakikita mo ba yung lalaking dumadaan sa likuran nila? Itinuro niya ang lalaking naglalakad papunta sa kaliwang direksyon. Yan ang isa sa mga lalaking na biktima ng babae sa junction 7 years ago. Paano mo naman nalaman? Tanong ko. At kayo mo na nakuha ang litratong ito. Sa classmate ko ang binder na to. Sagot niya. Mukhang nakalimutan niya to sa classroom namin kamakalawa. Ang kaso hindi naman ako nakapasok ngayon kaya hindi ko na isauli. Bago niya to naiwan, wala kaming proof. Kaya sa isang oras na wala kaming ginagawa, ipinakita niya ang nilalaman ng binder nito sa amin at kinuwento kung sino-sino ang mga nasa litratong iyon. Compilation daw ito ng lahat ng mga lakalakihang na biktima ng babae sa cross. Simula pa nung una itong napabalita. Sa una nakikinig lamang ako sa mga sinasabi niya sa bawat litratong ipinakikita niya rito. Hanggang sa umantong na siya sa pahinang to. Pinuklat niya ang clear page na pawang may mga lamang litrato. Kasulatan at clippings ng mga newspaper, articles na ginupit mula sa dyaryo. Nagulat ako dahil nakita ko ang litrato ng daddy ko. Kasama ng 4 pang kalalakihan na pawang may kani-kaniyang testimonya tungkol sa babaeng di umano'y nanunukso at gumambala sa kanila. Ang babae raw na yun ay nakilala nilang lahat sa isang party na ginanap naman sa isang bistro na naroon din lamang sa kabaan ng isa sa 2 intersecting roads sa junction. Ang babae raw na ito sadyang nanunukso upang makipagtalik sa kanya ang lahat ng mga kalalakihang kanyang nabibiktima. Madalas daw di umano nitong dinadala ang kanyang mga biktima sa isa sa mga madidilim at makikipot na eskinita na malapit mismo sa may junction. Ayon sa mga nakasulat na testimonya, ang babae raw na yun ay nagpapakilala sa pangalang Nicole Fernandez na siring pangalan ng isang babaeng nagpakamatay sa St. Catherine's Women's Dormitory na sisa naman sa dormitoryo na malapit sa aming university. Sa hulihan ng isa sa mga testimonya ay nabanggit din na hindi naman pala si Nicole na yun ang tunay na nagpapakita dun sa junction, kundi isang demonyo tinatawag na succubus na ginagamit lamang ang katauhan ng isang namatay na upang mayroon itong magamit na katauhan at muka upang siya'y makapambiktima. Ang testimonyang yun ay tugma naman sa testimonya ng lahat ng iba pang mga biktima sa bawat 7 taon. Dahil bagamat iisang pangalan at katauhan ng babae ang nababanggit nila sa isang batch, ay iba-iba namang pangalan at katauhan ng mga babae ang nababanggit nila sa iba't ibang henerasyon. Sa batch niya daddy, nagpakilala raw ito bilang Nicole Fernandez. Sa 7 taong matapos ang kanilang batch, ay nagpakilala naman ito bilang si Christina Ruiz. Nakapangalan daw naman ang isang dalagang nagpatiwakan sa pamamagitan ng sadya nitong pagpapabundol sa kanyang sarili sa paparating na bus di kalayuan sa junction. Tinignan ko ang taon ng batch na yun. Yun din ang taon na sinasabi ni daddy na nagkita silang muli ni mami after 7 years. Isang taon makalipas noon ay nagpakasal sila ni mami. Nang sunod na taon ay pinagbuntis naman ni mami si Ate Lindsay. Kung kakalkulahin ko ang edad ni Ate Lindsay ngayon na 24 years old, I am 19, she is 5 years older than me, minus 3 years mula sa 7 taon ng muling pagkikita ni na mami at daddy, na 7 taon naman matapos mangyari ang insidente sa kanya, ay tumutugmang kada 7 taon nga ng bibiktimang babaeng yun. Because 24 years minus 3 years is equal to 21 years, which is an odd number divisible by 7. Pwede ba akong makahingi ng photocopies nito? Tanong ko kay Sia matapos kong baklatin ang lahat ng mga pahina. Naku, hindi ko alam kung may karapatan akong sumang-ayon dahil hindi naman sa akin ang binder na to. Pero sige, kaya lang, pwede bang sikreto lang nating dalawa to? Nakukonsensya kasi ako dahil hindi naman sa akin to. Oo naman. Promise?
Promise, cross my heart, hope to die. Sige, pero dito mo na lang i-photocopy ha. Meron ka